ating pong ang ating pong cellphone number na pwede nyo kaming tawagan. Dito po sa Divine Healing Mission. Nagaganap po ito everyday, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Ito yung Divine Healing Mission, hospital po ito ni Jesus. Dito po yung sinasabi ko sa inyo, almost 80% na umaaten, binibigyan ng kagalingan ng Diyos sa buhay. Kasi dalawang pinagagaling dito ni Lord. Una, yung spiritual life natin. Susunod, physical body. Kaya tsak po tayo na hindi man gumaling ang katawan natin, number ang pinakamalaga, yung ating spiritual life. Nagaganap po yung sa second floor, may Paho Public Market. Jayperes Street, may Paho, Caloocan City. Dito po sa ating mother unit. Kaya dito naman sa Christ on the Block, ito po yung Christ on the Block. Nalubos na sa Yumayani, isang malaking revolusyon ang nagaganap kapag ang Christ on the Block umayo na. 3,000 Mama Mary po yan. Kaya isang malaki pong ang nagagawa natin para at least akayin ng maraming mga kaluwang na malayo sa kalooban ng Diyos sa buhay. Pag nakapanikan po sila ng Mama Mary, sabi ni Father Vic Robles, kapag pinanikan kayo ng Mama Mary, may mga biyayang bumababa sa inyong tahanan. Minsan yung mga nagkakagalit, nagkakamati. Yung mga walang trabaho, nagkakatrabaho. Yung mga may sakit na madatnan doon, pagbalik mo, bababa na, magaling na. Ganun po kapangyarihan Diyos sa buhay. Kaya sino man po gusto magpababa ng Mama Mary, pwede po kayong tumawag. Ito po aming number, 285-5120-986-7977. Pwede niyo po kami tawagan doon. At least sabihin lang saan kayo magpapababa. Handa po kami tumugon sa inyong panawagan. Para naman doon sa gusto magpa-pray request, maaari niyo po kami i-text. Ito po aming cellphone number, 0917-328-7851, 0922-812-6454. Si Brother Rodwell, ang sa kanyang cellphone number, 0922-812-6455. Si Tercho, 0920-803-8822. And kay Sister Rose po, 0923-208-2237. Yan po, pwede kayo mag-pray request po. At wala ni sa inyo. Inuulit sa inyo, meron po tayong may gawain po tayo sa radio program, dito sa TV program natin. Panoorin niyo po yung MBA channel sa Channel 4. Kaya 7:30 to 8 a.m. sa umaga po yun. Panoorin niyo po yung every Saturday lang po tayo doon. Yung naganap po sa Luneta, at least mapapanood niyo po sa Sabado. Ganun po kabilis, At malalaman niyo po yung pagkano karaming tao makikita niyo po. At iba pa natin gawain, ulit-ulit. Sa ngayon, mamaya, meron po tayong Reggie Veritas na panguna po ni Brother Marcelo Marles. Okay, doon po, mag-ano po kayo ron. Minsan lang po sa isang linggo yan. At least, maanuhan niyo po ang, yun, nationwide po yun. Madadaman niyo wala hanggang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Okay na po tayo. Kakaroon na po tayo ng pagbasa ng Ebanghelyo ng Panginoon. Awitin natin ang sing, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, glory to God. Pagbasa po ng Ebanghelyo ng Panginoon. Sing, Hallelujah. Thank you, Jesus. Glorify the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Okay, ang babasa po ng Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
Ay, babasahin po ni Sister Mercy Villarreal, ano? Para tumutugtog na. Pagbasa po ng Ebanghelyo, ipagkakaroon natin sa pag-ibig ng Diyos sa buhay kay Sister Mercy Villarreal, coordinator po ng Tagupan Prayer Group. Sumaatin nawa ang pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Ang ating pong Ebanghelyo nasa aklat ni San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoong Yesu Kristo. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila. Pagkatapos, huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay sa mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti lang ang makakasumpong ninyo. Ito po ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. All that I have, I
Kaya, na po tayo sa pangalawang portion natin gawin. Yung, at least nabasa na po Ebanghelyo ng Panginoon. Ngayon, gaano kahalaga pala sa ita ng Diyos sa buhay. Kaya hindi basta po ibinibigay yan, kundi talagang minamahalaga. At hindi ibigay sa mga ibang mga tao na minsan iurakan, binabaliwala. Pero hindi nila alam, buhay po yung sa ita ng Diyos sa buhay. Sister Mercy, pakibigyan mga ng diin ng gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat nilikha. Okay. Una po sa lahat, magandang hapon po sa mga listener ng DWAD, ang mga manggagawa ni Lord sa ubasan. Binabati ko kayong lahat. Di ko mamasabi inyong mga pangalan. Alam nyo na po kung sino yung mga workers ni Lord sa ubasan na yan, no? At ganoon din, binabati ko ang aming elder, Sister Ellie Santos, ganoon din Sister Leonie Eliescas. Napakaganda po ng ating ebanghelyo, no? Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga ng ating Panginoon, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Napakaganda po sapagkat sa totoo lang po, ito po talaga nangyayari sa bawat isa sa atin, ano? Lalo na doon sa mga may hinihingi kay Lord, lalo tigit sa lahat sa mabigat na problema, no? Tayo na lang po ang hinihintay ng ating Panginoon na lumapit at hanapin ang ating Panginoon. Sapagkat mabuting lahat ng bagay ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Bilang sharer po, ang ating ang humingi kayo nung ako'y bigyan ng, kahit pala po tayo manggagawa na ng Panginoon, andun pa rin yung mga pagsubok. Tinitignan ni Lord kung hanggang saan natin ito malalagpasan. Yung kamukha nga ng mabigat na pagsubok na dumating sa anak ko, no? Kumatok ako kay Lord, nanalangin ako sa Kanya. Humingi ako ng gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo. At sinabi ko sa Kanya ang aking problema. At ako'y tinulungan ng ating Panginoon. Sabi nga, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbibigay mong sakripisyo, na ikaw ay talagang sumusunod sa mga salita ng Diyos. Andoon ang pananalig at pananampalataya, paniniwala. Ano man ang ating kahilingan kay Lord, ipagkakaloob niya ito, no? Dito naman po sa makipot na pintuan. Totoo po yan. Sabi nga, madaling pumasok sa malaking pintuan. Mahirap makapasok sa makitid sapagkat ang mga maluwang na pintuan po ay para doon sa mga taong nasa sanlibutan na hindi marunong magbigay ng oras at panahon sa ating Panginoon. Hindi ko rin naman po masasabi na lahat ng taong sumusunod sa ating Panginoon at isinasabuhay ang Kanyang salita ay tapat na naglilingkod kay Lord. No? Meron po din dyan na pasaway dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Ang gusto nila, yung sila ang nasusunod. Kaya nga, sa pamamagitan po ng paglilingkod ko kay Lord, andun po na nahiling ko yung problema ng aking anak.
na malakpasan niya yun sapagkat alam ko po at alam ng Diyos na walang sakit ang anak ko nang nagpunta sa Dubai. Sapagkat alam ko po na pinagaling na siya sa pag-akyat pa lang po niya rito linggo-linggo. At sa pakikinig ng mabuting balita ng kaligtasan, ang sabi ng ating head servant, unti-unti tayong binabago ni Lord, unti-unti tayong binibigyan ng kagalingan at kalakasan. Kaya nung tumawag po siya na umiiyak siya, humingi siya ng pray over sa akin sa cellphone, sa pangalan ni Jesus. Nag-pray po kami dalawa. At ibinigay ko na rin po kay Lord lahat. Ayaw ko na rin po namang manalig sa aking kakayahan sapagkat ang Diyos ang nakakabatid at nakakaalam. Kaya sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala sa anak ko. Kung siya po ay mapapauwi dahil sa nakitang pilat sa kanyang baga, maraming salamat po. Kung hindi naman po, at stay siya doon, lalo pong maraming salamat. At ito po ay naganap sa pangatlo pong pagkakataon na siya ay nilaboratory. Doon po nalaman, hindi po cyst or bukol yung nakita sa kanyang baga, kundi ito po ay hindi na active at talagang pilang. Amen. Hallelujah. Ano nangyari sa ano mo, sister, sa hindi na napauwi? Hindi po. Napakabuti Hindi mo, po ni lalo Lord. nag-pray kayong dalawa. Di ba Opo. sabi, 2 or 3 gather in my name, so I'm in the midst of them. Nasa gitna si Lord. Dalawa kayo. Dahil ko naman naglilingkod kay Lord, yung Totoo dalangin po mo bilang isang ina, pinakinggan ka ng Diyos sa buhay. Opo. At yung pagtingin niya ulit, hindi na naging sis, kundi Kundi talagang pilat pilat na at hindi aktibo. Amen. Kaya sabi nga, pray hard, it works. Yun Amen. po ang pinanghahawakan ko. Sabi ko sa kanya, manalig ka, maniwala ka, kikilos sa buhay mo ang ating Panginoon. Amen. Alibira mo, pilang utang po 50,000. Opo. Diba, paano ko nakabiyan? 60 po yun. Sa kabila dahil sa lakas ng prayer mo, at least ang Diyos ay tumutugon. Ang mahalaga lang, covenant. Pag ikaw talaga nag-ano ka, makipag-covenant ka kung ano covenant mo, hindi ko alam. Lalo sa Kanya. Dato pag ang talingin dinggin ng Diyos sa inyong panalangin. Opo. Bigay ka naman kay sister. Sister ano? Okay, Flora Sorbito. Sister Flora Flora Sorbito. Sorbito. Ako po ay Maganda yung kasaysayan mo. Okay. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, kay Mama Mary, kay Brother Ting, at ang grupo ng Dagupan Gagalangin. Ako po ay 3 taon na ngayon sa SOC. Sa loob ng 3 taon, malaki ang nangyari sa buhay ko. Unang-una ang pagbabago, yung ugali, tsaka yung pananampalataya, at tsaka yung ano niya ako, pinagaling na ako ng Panginoon. Sa loob ng 3 taon na yon, talagang may sakit ako. Kaya lang nung may nangyari sa akin na hindi maganda, ay ako'y sinumpong na naman nitong February. Ako po ay nag-serious, tinakbo ko sa hospital ng Seaman kasi mataas ang calcium ng puso ko. Dahil ang sabi, yung ugat ng puso ko ay kailangan malagyan ako ng audiogram. Nilagyan ako, pero hindi tinanggap ng puso ko yun. Dahil ang sabi ng doktor sa akin, magpa-check up uli ako sa cardio na ang nangyari sa akin ay yung gamot ay nilalagay sa puso ko ay hindi tinanggap. Kaya ang sabi ng doktor ko, babalik ako sa loob ng ilang linggo, uulitin ulit. Pero ang sabi ko sa doktor ko, ako ay magpapagad ceiling sa PAHO dahil sa 3 taong ko sa SOC hindi pa ako nagpapagad ceiling. Pero sinabihan ako ng coordinator namin na magpagad ceiling po na ako. Ayun, umakit ako rito. Araw ng Lunes, hindi niya alam na hindi ko alam kung paano pag-akit sa PAHO dahil kahit matagal ako sa SOC, nagbakasakali ako umakit dito. Unang-una pa nga ako, wala pang alas 8, nandito na ako. Unang-una ako sa upuan. Kasi nung umakit ako dito, hindi ako makaakit ng hagdan. Ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ko na makaya ko
ang God ceiling na ito, first time kong aakyat ako ng paho na pag-God ceiling. Sa 15 days, sa unang pag-God ceiling sa akin, ako po ay naghandog ng tinapay at tubig. Yung paghandog ko na yon, hindi ko akalain na ako'y mahirinan. Yung matanggap ng aking bibig, yung hinandog kong tinapay, tumusok sa puso ko, nagulat ako kasi yung hawakan ko yung tinapay na binigay sa akin, nung itaas ko, gumagalaw siya. Nung isubo ko, tumusok sa puso ko, hindi ko, akala ko nahihirinan ako, sinabayan ko ng tubig. Nung pangalawang akyat ko rito, nung isubo ko lang yung tinapay na handog ko, Gumagalaw. gumalaw yung tinapay, umikot na naman sa puso ko hanggang sa loob ng tiyang ko. Nung ako'y umuwi sa amin, nadumit, naihi ko sa sakit. Dahil naramdaman ko tusok talaga ng sinilo. Kaya sabi ko sa Panginoon, kung yun ay simula ng kagalingan ko, alam ko, pagagalingin mo ko. Sa 2 araw kong paghahandog sa'yo, malaki ang pagbabago 2 ko. araw pa lang 2 eh. araw. 15 days ang ano mo. Kaya nung ako'y mag-15 days, akala ko talagang daman-dama ko magaling ako dahil nakakaakyat na ako ng maayos sa paho. Dahil nung unang akyat ko rito, hindi ako makaakyat kasi nakayuko ako, nakaganon ako, hawak ko yung puso ko, tsaka yung likod ko. Dahil Ilan ba barado ng puso mo? Sabi mo, apat ang bara ng ugat na At saka puso. magkano ang, halimbawa, sa nagkaroon ng open heart yan, magkano ang halaga na ibabayad mo yan? Wala pa sinabi ng doktor, pero sabi sa akin, almost 500,000 yan. kalahating milyon. Kasi yung kapatid ko, nung inoperahan sa puso, is 700,000 ang nagastos niya. Amen, hallelujah. Ngayon, sabi ng kapatid ko sa akin, kung susumpungin ka, huwag ka magpa-opera. Kasi ako inoperan, inaatake rin ako. Sabi ko, hindi ako magpapa-opera kung talagang gusto ng Diyos ako'y mabuhay. Mabubuhay ako. Gusto mawala, Dahil mawala. kung ako'y mamamatay, kunin niya ako kung ako'y makasalanan. Kaya dito sa SOC, natuto kong magrosaryo, Amen, natuto akong hallelujah. magbasa ng Bible, balig ko linggo. Dahil hindi ko ginagawa sa taong buhay ko. Pero madama mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Nakita mo yung nadama mo yung tinapay, gumagalaw. Gumalaw At talaga. nung kainin mo, tumutusok sa puso mo. Tumusok sa At puso ko, pagkatapos nagulat ako. Kasi first time ko sinubo ko yung tinapay. Hindi naman ganun kasi sa loob ng 3 taon, sumusubo ako ng tinapay na hinahandog, hindi naman ganun. Pagkatapos yung natapos na yung 15 days mo, nadama mo na Yung- no? yung 15 Lumakas ka. lumakas ako. Nung magpatingin ka ngayon sa doktor, ano naging sagot siya ng Ay, doktor? sabi ng doktor sa akin, nakita ko nung Lunes, kasi 3 months uli daw, tetestingin niya ako. Oo. Nung Lunes pumunta ako, sabi niya sa akin nung Lunes. Nakaraang Lunes lang. Nung Lunes lang ho nito. Oo. Nung Lunes, sabi niya sa akin, nakita niya ako, sabi sa akin, madam, sabi niya sa akin, mukhang maliksi ka yata. Sabi ko, Dok, maniniwala ba kayo? Nag-15 days God sealing ako. Sabi niya, anong God sealing? Pinagaling ako ng Panginoon dahil sundalo ko ni Kristo, pagagalangin ako. Amen. Sabi niya, Palapakan na natin ang Diyos sa buhay. Praise sabi the Lord. niya, Hallelujah. ano pinagsasabi mo? Hindi ka maniwala. Dok, sabi kong ganyan. Hindi na ako minom ng gamot. Uminom ako ng herbal. Ng dahon ng gayabano, sabi ko. Kaya lang yung gamot mo, tinigil ko po na kasi ako'y magpagadsili. Ang sabi ko sa Panginoon, titigil ko po na ang pag-inom ko ng gamot para pag tinignan ako ng doktor kung ako'y malakas. Kaya ang sabi sa akin ng doktor ko noong Lunes, sa katapusan ng July, magpapalaboratorio ka uli ng bago. Kaya sabi ko, Panginoon, kasi nung nagsimba ng linggo dito, ang inano ko nung revival, sabi ko sa Panginoon, Diyos na buhay, sana pagtingin sa akin ng doktor, okay ako. Sa awa ng Diyos nung Lunes, nung ako'y makita ng doktor, okay. Kaya lang yung aking high blood, medyo tumaas kasi ninervous ako. Kasi akala ko, baka sabihin sa akin, magpapa-opera ka na. Pero ang sabi sa akin, tingin ko malakas ka na. Sabi niyang ganyan. Sabi ko nga sa akin, Dok, pasalamat ako sa Panginoon. Ako'y binuhay uli. Sa ngayon, wala ka na nadadamang sakit. Wala na ako nadama. Hindi, magaling ka na. Yun ang manalig ka sa Diyos sa buhay. Sabi Tuloy ko yung nga God sa sealing Panginoon, kung ako'y talagang makasalanan tao, kunin mo na ako. Amen. Ngayon kung ako'y talagang gusto mo pa akong maglingkod ako sa iyo, buhayin mo ko para tuloy-tuloy ang paglilingkod ko sa iyo. At talagang nangangako ako sa iyo, maglilingkod na ako. po ako sa'yo. Ganyan lahat pag may sakit na. Kasi- lahat ng promise sasabihin na. Kasi Brother Ting, yung hindi nga ako katoliko nung araw. Ano ka ba nung araw? Marami akong pinasok na relihiyon. Buhat nung inakyat yung mahal na birhen, ako'y na gumaling sa amin dahil hindi ko siya tinanggap nung una eh. Ayoko siya tanggapin ng mahal na birhen kasi hindi naman ako tumatanggap ng santo.
Eh, walang pagbibigyan yung mahal na birhen dyan sa Solis. Ang sabi sa akin ng teacher, ipagluto ko lang daw siya ng putot sotanghon dahil ibababa yung birhen. Eh, wala siyang pagbigyan dahil karamihan teacher sa Lakandula is born again Christian. Kaya sabi ng teacher, wala ang tatanggap ng birhen, ikaw lang. Sabi ko, hindi ako pwedeng kumuha. Eh, walang kumuha ng birhen maghapon. So, kaya sabi ko, kukunin ko na ang birhen. Kaya nung gabi na inakyat sa akin, ting gabi, ginising ako ng mahal na birhen dahil inalisan ko siya ng ilaw ng alas 2, alas 3 ng gabi. Kasi nahinayang ko sa ilaw. Tapos ginising ako ng mahal na birhen na talagang inano niya ako, pinabangon ako. Pinatay mo Kinausap ako ko ng siya, ilaw, sabi ko, sa mahal na birhen, kung talagang para ka sa akin na maglingkod ako sa'yo, pagalingin mo ko. Pag ako'y gumaling, alam mo, may sakit ako, kasalukuyan ako'y may sakit ngayon, pinagluto ko lang yung inakyat, yung binabaan mo, sabi ko ganyan. Sabi ko, inakyat ka sa akin, tinatanggap kita ng taos puso. Ngayon, sabi ko ngayon, magsisimula akong manalangin sa'yo, na pagalingin Okay, mo thank ko, you po. ako'y, sa awa na yun, sa loob ng 3 taon ako'y masigla, malakas. Kaya lang ako inatake dahil na-hold up po ako. Kaya, bigay ko naman kay sister. Ngayon, naging katoliko na siya. Nabinyagan ka na ba pagiging katoliko? Sabi niya nung binyagan niyo. Sige, pabibinyagan kita, sabay-sabay kayo yung iglesia, Cristo, tsaka ikaw. Sabi niyo nun O yan, sabay na sige, ikaw naman, sister. Magandang hapon po sa Diyos na buhay kay Mama Mary at sa iyo po, Brother Things. Magandang hapon din po. Ako po, hindi po ako dating nagbababa ng santo, natangay lang po ako ni Ate Ne. Lagi po ako ni Yaya, ayoko. Eh sabi ko, naisip ko po na hindi na naman mawawala, sige sumama na po ako. Eh natake po ako ng diabetes, tumaas po yung diabetes ko na pati high blood ko. Na-combine po ako sa Tondo, sa May Abad Santos. Tapos po, nung bumaba na po yung high blood ko tsaka yung diabetes, nakita po nila sa mata ko na may namuong dugo. Sabi po, mabubulag daw po ako pag hindi pina-laser. Eh di, pero sumasama na po ako sa pagbaba. Eh sabi ni Sister Mercy, bago ka bumalik dun sa, umakit ka sa Paho, sabi niya. Kasi hindi pa ako kumakit dito. First time ko po umakit noon. O, nagpag-God ceiling po ako. Tapos po may nag-ano po sa akin dito. Eh, inano ako dito sa may ulo. Opo. Tapos po nung inawit nila yung awit ng pastor, na ano po ko, parang naiyak ako. O, maagos yung luha ko. Parang, Pinatawad ka ng Diyos. Alam mo, pagka, halimbawa, lumuha kayo at nadama mo yung bang habag ng Diyos, naroon po yung pagpapatawad ng Panginoon. ay, ganun ako ba Kaya yung yun? pagluha, iba, meron namin taong hindi maluwa. No? Pero pag naluha po kayo, tanda ng pinatawad kayo ng Diyos. Ay, ganun po. Tapos nga po, nung bumalik po ako sa Impan Jesus, sabi nung doktor, tinanong ko kung kailan ako i-schedule. Sabi, hindi na daw po ako operahan. Dito ang tawa po ako. Ayun nga po, yun, lagi na po akong makat dito. Yan, pag may problema po ako, sinasabi ko sa kanya, yan. Yun po. Yun lang po. Ngayon, kamusta ka na ngayon? Okay na po ako. Hindi na po ako inaatake. Mating ka ba ng God's Healing Mission in 15 days? Nakating ka rin yun, ano? Pero hindi ko po siya nabuo kasi nga po, sinusundo ko yung apo ko. May buhay mo yun. Opo, ang lakas po ko sa akit ko Sabi lang mo, po. ang bait na Diyos mga bago, no? Hindi naman Isang panik lang, ano? hindi naman po ako Ngayon ba, linggo-linggo ang covenant yun, linggo-linggo, Opo. narito na po kayo. Nag 3 days Linggo-linggo po fasting na nandito rin po kayo. ako. Hindi pa. Mag 3 days fasting po kayo. Yun ang Kaya Yun ang ko, pina- hindi ko po kaya kasi may diabetes ako. Isang oras lang ako hindi kakain. may kaya niyo po yun. Nahihinig na Ako nga, di ba nangyari sa akin, no? Hindi na nakakatulog, wala pang kain, ikaw pa magsasalita doon, gano'ng kahirap yun. Nalusutan ko po yun dahil kasi nakita ko ang bigat nitong tayo ko rito, ha. Biro mo, 3 days fasting ka, siyempre ikaw naman namumuno. Pinakamabigat sa akin 3 days fasting ito naganap nito. At least, minsan hindi na ako makatulog dahil naguguluhan ako. Tapos, bandang uli, wala pang kain. 3 araw ka na naroon, ikaw pa magsasalita sa party nyo. Paano ka tatagal nyo? Alam nyo, ginamit ko po, doon ko nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Tama yung sabi niya, sa pasimula pa ang salita kasama ng Diyos at ang salita Diyos at ang salita nagkatawang taot na nasa atin walang iba kundi ang Panginoong Jesus na walang kangkalungan. Nakita ko labanan namin ni Satanas. Ang Satanas talagang pag nalaman lang may puwang sa'yo, bibirahin ka na niya kagad. Sabihin na nangangahulugan, magagapi ako dito sa hindi pagpapatulog sa akin. Kaya ginawa ko, ginamit ko ang Word of God.
nagkaroon kami ng vigil sa Word of God. 3 oras kami nagbabasa yung awit, bawat isa-isa. Yung bawat isa-isa. 3 oras po yung paikot-ikot yun. Adi pag hindi man ako makakatulog, pag dating ko sa umaga, malakas ako. Dahil ang ginamit ko, salita ng Diyos sa buhay. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, binibigado, salita niya ay buhay, mabisa, matalas kaysa tabak na magkabilitalin na humahati ng kaluluwa at espiritu hanggang doon sa kasukasuhan. Kaya sa pamagitan ng salita ng Panginoon, doon ka pala lumalakas. Kasi labanan to, kung mahina yung nakalalo ko. Ginagamit ako ng Diyos sa buhay para mag-akin ng maraming kaluluwa. Tapos siyempre, galit na galit siya. Lahat ng parang gagawin niya. Pero sa kabila yung buti, natutuhan ko, salita nga pala ng Diyos ang gamitin ko. So, di ba daw, nilagapi ko rin siya in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kung alimbawa, kung ibig sabihin, hindi mo nagawa yun, nauna yung pansarili mo, tandang ulit, matatalo ka ng galaw ng kadiliman. Ang pinakamahalaga, salita ng Diyos sa buhay, sa pamagitan ng salita po ng Panginoon, through Jesus Christ of Nazareth, lalakas ka. Kagaya nyo, lumakas kayo, hindi nyo na malaya. Salita ng Diyos yun. Nakinig kayo, di ba? Dahil ang God's healing mission, Word of God lang ang gamot. Di ba na po na, no? Word of God, wala namang gamot doon. Makikinig ka lang na makikinig. At yung 15 araw, titiis yung pumunta rito, sacrifice. At habang nakikinig ka ron, habang nagsasakripisyo ka, yung salita ng Diyos sa buhay, pumapasok sa puso ng tao. Yung tinapin na nahipon, salita ng Panginoon nyo, na pumasok sa puso mo, tinanggal yung bara. Kaya si Sermon, na dapat na-operahan, hindi na-operahan. No, yung anak mo naman, dahil sa salita ng Diyos sa pinangunahan mo, nagdasal ka, nag-pray over kayong dalawa. Mismo siya nagpabago lahat ng mga pangyayari. Kasi ang salita ng Diyos sa buhay, makapangyarihan sa lahat. Kaya ako naniniwad na ng palataya. Ito, labanan namin to, magtatagumpay ako. Bibigay sa akin ng Diyos yung hinihingi ko. Dahil patuloy ka sumusunod sa Kanya. At pagbabalik ko, iba na po yun. Lalo pong mag-aalab ang puso ko sa paglilingkod sa Panginoon. Tulad mo rin. Di ba? Nangako ka. Alam mo, dati hindi ka nangangako. May doble pangako mo. Sister, Mercy, ano ba nangyari sa asawa mo naman? Pinagpupuri ko rin po naman na hindi na na-bypass ang asawa ko. Bagamat nandun pa rin yung pagsumpong niya. Tagal na yun. Kasi Ilang taon na siya may sakit? Ano na po, mahabang ang extension na binigay sa kanya ni Lord, mga 7 years na po. Oh, tagal na yun. Opo. Walang operasyon yun, basta napalataya siya. Ayaw pa pumalig. Kasama siya. Ayaw pa pumalig dito yun. Kasama siya sa motorcade pag December po. Kaya po sila rin umakyat dahil meron po kami binabaan noon na may bumisita sa yung may-ari ng tahanan. Iaano din po siya, operahan, gallbladder. Ngayon, sabi ko, saan ka ba umuuwi? Sa Paho daw. Sabi kong gano'n, sa Paho ka lang pala, magpag-adsiling ka kahit isang beses kung naka-schedule ka na para mauna si Lord sa'yo. Hindi ho siya umakyat. Yung sa operation, nakasalang siya, namatay po siya. Amen. No? Matigas kasi yung ulo niya. Kaya natakot yung dalawa. Sabi ko, makit kayo daw, magpag-adsiling kayo. Diba? Ang taba-taba ng babae. Ikaw, sister, ngayon, ano pangako mo kailan? Ano ba covenant mo sa kanya? Ako, i-version ako eh. Hindi, ano covenant mo? Ano pangako mo? Ang pangako ko, yung pag-akit panahon ng mahal na birhen sa lugar namin. Hindi, yung Sunday rito, lagi mo na binibigay. Wala nang absent yun. Wala na ho. Because Tsaka isang buwan ako, naghahagilap na ako na aakyat ang bahay. Sawa ng Diyos yung buong barangay namin. Nasakop ko Tsaka na. maganda kang magkwento. Kwento mo lang ng kwento yung mga maraming Oo, tao. ako nga, hindi nila maniwala na ako yung nagkasakit eh. Oo. Siguro, Yun mo, galing ka sa ibang sekta. Nakita mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay through Virgin Mary. Hindi talaga ako Pagpanig sa'yo. nag-aaral sa santo eh. Hindi ka naniniwala doon. Pero nakita mo ngayon ang kapangyarihan. Kaya, Talaga yung mahal na birhen bahala ko. Dahil kung hindi ako Amen. mahal niya, talagang una pa lang, nung ako may sakit na sa puso eh. sister, ano covenant mo? Ako po, nung umuwi ako sa Tarlac, yung naano ko dito, kinukwento ko sa kanila. Sabi ko, pag naluwas kayo doon, isasama ko kayo dito para makita niyo yung sinasabi ko totoo. Sasabihin niya, palengke pala yan. Thank you Ano na po tayo? Okay, yan po yung tatlong ang mga naghanap sa kanila kamangha-mangha. At least naroon po yung pag-ibig ng Diyos sa buhay. Kasi yung lahat, patuloy po kayo sumubaybay sa programang to. Through radio program po, maniwala kayo, nagpapagaling ang Diyos sa buhay. Kahit malayo kayo, kahit nasa ibang bansa po kayo, ang Diyos tutugon sa inyong panawagan. Basta patuloy lang po kayong makinig. At itong ating inasimbahan, ito po ang tunay na simbahan. Meron tayong nanay, meron tayong tatay,
kapatid natin si Jesus Christ of Nazareth. Kaya sa oras po ito, Lord, maraming po salamat. Sa pangatlong portion na po tayo ngayon. Kung tawagin to ay Healing on the Air. Pakilagay lang po yung langis, tubig, tinapay sa ibabaw ng tabi ng radyo. Damahin niyo po ang Panginoon. Makapangyarihan Diyos. Hari ng mga hari. King of King. Lord of Lord. Dakilang Ama ng mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat. Kung gaano kahalaga ang buhay namin sa iyo. Gaano mo kami kamahal. Makita mo lang, Panginoon, na binibigyan namin ng halaga ang iyong banal na salita. Na kapag tinanggap namin, lubos namin sinunod ang utos mo. Lubos kang nalulugod sa amin. Kaya Lord, maraming salamat. Na kapag ang tao pala humingi sa iyo, sabi mo Lord, humingi kayo at kayo bibigyan. Umanap kayo at kayo makasusumpo. Kumatok kayo ng pintuan, ibubuksan para sa inyo. Lahat po, Panginoon, na humingi kayo, naroon po madadaman yung pag-ibig ng Diyos. Humingi po kayo kung ano man po ipagkakalob ng Panginoon. Kaya narin po ang Panginoon, handa po niyang ibigay ang inyong kahiling. Kaya ngayon pala, Lord, sabi mo, Panginoon, na humihingi kayo ng isda, hindi kayo pwede bigyan ng ahas. Humihingi kayo ng tinapay, hindi pwede ibigay sa inyong bato. Napakabait ng Diyos na buhay. Humingi kayo, sabi niya, kung kayo marunong magbigay sa inyong mga anak, Diyos, ibibigay kapag taka ang inyong kahilingan. Kung gaano kasama ang Ama sa balat ng lupa, ang Amang Banal na makapanin sa lahat, walang tatanggihan po sa akin. Makita niya lang, bukal ang kalooban mo sa paghingi ng mga biyaya niya, bibigay sa atin ng Diyos sa buhay. Kaya ngayon pala, Lord, maraming po salamat. Di po namin kayang sumunod minsan, mapakahina namin. Isa kaming alipin, walang alam. Ngayon sa kabila niya, nagpipilit kami makasunod sa iyo. Dahil alam namin, ikaw ang tunay na Diyos sa buhay. Pag sumunod kami sa iyo, Panginoon, sumunod sa tuntunin mo, ang kahilingan namin didinggi mo. Kaya ngayon pala, Lord, maraming pong salamat. Salamat sa mga biyaya nga. Salamat po, Panginoon. Natutuhan namin, Panginoon, makalapit sa iyo ng God's Healing Mission na tayo. Ito pala pinakamagandang bagay na gusto mong ipakita sa maraming tao na doon nagmimilagro ka kapag ang tao sumunod lang. Ibigay yung kalating araw niyo para sa iyo. May number of days. Kapag natupad nila, wala pa nga, hindi pa dumarating doon sa 15 araw. Pinagagaling mo kagad. Basta makita mo lang tunay ang kailang pagsunod sa'yo. Kaya ngayon pala, Lord, maraming salamat. Tawa po sana lumaganap ang God's Healing Mission, hindi lang sa lugar nito, sa iba't ibang lugar. Para sa ganun, doon po number 1 ang mga may sakit. Na pag pinagaling mo, nangangako na po kami lahat. Handa na kami sumunod sa iyo. Dahil nakita namin ang kapangyarihan mong walang hanggan. Sa pangalan po ng anak mong si Jesus na aming Panginoon, na laging pumapatnubay sa amin sa tulong ng dalangin ng Mama Mary. Sa walang hanggang abang ng Ama. So, ito ang Panginoon. Narin po ang mga tubig, langis, tinapay na pinapatong ng bawat kapatiran namin. Bless mo po lahat yan. Kasi maraming taong walang hanap buhay. Maraming taong may sakit
na hindi na kaya magpagamot. Pero hindi nila alam, kahit wala kayong pera, kahit kayong pinakamahirap sa mundong ito, lumapit lang kay Jesus. Makipag-covenant, mangako. Ang Diyos, pagagalingin niya maraming tao. Kasi wala siyang kamay, wala siyang paa, wala siyang mata. Kayo ang gagawin ng paa, kamay, mata para hanapin ang pinakamaraming nilikha ng Diyos sa buhay na mga may sakit din. Para maraming sumunod sa Kanya. Mahina ang tao, isa kaming takot na alabok, balik-balik kami sa kasalanan. Dahil sa pinagaling mo kami, susunod kami sa iyo. Hagan din po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, natin po yung mga tao ngayon na nakikinig, nananampalataya sa iyo. Sabi mo, sasangkapan mo kami ng kapangyarihan. Makagat kami na as, makain kami laso, hindi kami mamatay. Papatong namin yung kamay, gagaling may sakit. Kaya mahiningi po namin, iunat mo yung mapagpalang kamay. Abutin mo po sila. Nariyan po lahat, libo-libo sila ngayon nakatungo. Humihingi ng habag sa iyo. Sa pamagitan ng radio program ito, Panginoon, walang imposible sa iyo, lahat possible. Kaya inihiling po namin, Amang Banal, mga pansalat, sa pangalan po ng anak mong si Jesus, iunat mo yung mapagpalang kamay. Abutin mo po sila at ipatong mo yung kamay. Padaluin mo tubig at dugo na mula sa iyong tagliran na magsisilbing cobalt at sila'y gagaling in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sa oras ding ito, Ama, winika mo, Panginoon. Sabi mo, makapagpapalas kami ng masamang espiritu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Na siya nagtuturo sa amin para magkasala kami. Na siya nagbibigay ng kasakitan, bunga ng kasalanan. Kaya sabi mo, Panginoon, makapagpapalas kami ng masamang espiritu sa bawat lugar sa katawan ng tao. Kaya sa oras ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus na walang kaliwanagan. Satanas, wala ka ng karapatan para magwasak ng mga katawan ng mga tao, ng mga anak ng Diyos sa buhay. Wala ka ng karapatan para pag-iwalay ng mag-asawa, guluhin, lagyan ng mga bisyo, mga kabataan sa pamagitan ng computer, sa pamagitan ng pinagpapawal na gamot. Kaya sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus, walang kaliwanagan. Sa hapong ito, sa kapangyarihan in the name of Jesus Christ of Nazareth, inuutusan ka namin, itinatali, itinatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya ngayon pala, Lord, nagpapasalamat po kami. Dapat lahat ng mga may sakit na gawa ng galaw ng kadiliman. Makita lang ng Panginoon ang pagsisisi ng bawat isa sa atin. Makita lang ang tunay natin pangako sa Kanya. Lahat tayo, pagagalingin, Lord. Matatanggal lahat ang lilagay ni Satanas sa kasakitan. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya ngayon pala, Lord, salamat po, Panginoon, salamat. Mga tahanan, Lord, na pinag-iwalay, magkakaroon na ng kapayapaan. Mga tahanan na naghihirap, asasaganahin mo na. Mga bata, Panginoon, na lulong sa computer, papaguhin mo na. Sa pamagitan, Lord, ng pag-ibig sa iyo. Nihiling po namin lahat sa pangalan po ng anak mong si Jesus, na aming Panginoon. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as beginning, now, and ever, shall be world without Him. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, beginning, now, and ever, shall be world without Him. Lahat po tayo. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and ever, shall be world without end. Amen and amen. To the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Palakpakan natin Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, patuloy po namin tinataas ang aming mga live stream viewers. Ano man po ang kanilang panalangin at kanilang kasakitan, Panginoon, patuloy mo po silang pagpalain. Sila Sister Shirley Yap ng Singapore, Carmela Romera, Loris Altocunaga, Elisa Nicolas, Melody Morano, Michelle Queen and Chandray, Lorna Cantero and Eden Pajares, Sheila Balon, Kem Dumaluan, Gina Cecilio, Eric Maginang, and Rodwell Fredejas. Para po sa patuloy na kagalingan nila Clyde Earl Dumaluan, Hiromi Tokunaga, Naoki Osako, Leia Otsuka, Nikki Villaseran, Yap Chinghuatid, Teodora Lorenzo, Andres Santa Maria, Natividad Santa Maria, Tessie Jose Estelita de Jesus, Ellen Aninion, Armando Beberino, Robert Celeste, Armand Defusoy, Jelmin Albesa, Tess Diaz, Rosario Peña,
Antonio Dumlao, Diego Sarong, Nazario Villena, Valenta Manalo, at para po sa Special Intentions, Beth Macabalitaw, Jetson Mateo, Ziachi, and Princess Perry Dumaluan, Cecilia Bautista, Lancer Bautista, Ian Bautista, Engelbert Bautista, Celery Bautista, Janet Jane and Jan Lee Yap, Shirley Cachi Yap and family, Maginang family and baby Jaden, Tita and Cruz Dumaluan, Leaf and Josefina Montesilio, Evelyn and Jimboy Dumaluan and family, Rodora and Roy Timtim and family, Chito and Sid Dumbao and family, Rez and June Villaseran and family, Violeta Ishikawa, Joanna Flores, KJ Aoyagi and family, Marie Juan and family, Samson family, Bansel family, Shibuya family, Lorna Laude and family, Leonor Canlas and family, Josephine Lucia and family, Cristina Amante and family, John Michael Bolanos, Edwin Gudran and family, Remedios Peralta and family, Sharon Montemayor and family, Mercy Carino and family, San Juan family, Panuelas family, Sam Tan Huatco, Michael Pool, Dang Molon Lobaco and family, Satur Lobaco, Cantera family, Baculpo family, Liwa and Fu family, J.R. Maginang, Sabas Tongol, Dreyla Queen, Cecilia family, Baisa family, Jose family, Lorenzo family, Santa Maria family, Alamad family, Esteban family, Joy and RJ Fradejas, and Jojo Valde. Patuloy po ang aming panalangin para kila Mercy Villarreal and family, Virgie Corcuera and family, Flor Sorbito and family. At para po kila Maylene and Ricardo, Sofia and Herminio Mangabat, and Nida Biona. Maraming salamat po, Panginoon. Glory to Jesus, glory to Holy Spirit. Kay Sister Erlinda Manina, ipagalam na po siya, makalakad na po siya, Lord, kahabagan mo po siya. Si Sister Panchang Rigacho, Panginoon, pinagkaloob mo sa kanya na ngayon nakakalakad na po siya. Maraming salamat po. Kay Sister Cecil Maico, patuloy na po ng kalakasan niya rin. Kay Sister Sally Dichos ng Batangas, kahabagan mo po siya. Nalubos na po siyang gumaling, makita niya na po ang solusyon sa kanyang karamdaman taglay. Yan din po sa kay Sister Rosalina Katindig ng Giginto, ipagkalaw mo na po na kahabagan mo siya. At lahat po ng mga may karamdaman taglay, ng mga kapatid namin dito, Panginoon, mga member ng Solar Prize, mga dumadalo dito kada linggo, Panginoon, padama mo sa kanilang pag-ibig walang hanggan. Bigyan mo na po sila ng solusyon sa kanilang mga karamdaman taglay. Yung lalo na po yung mga ng God Sealing Mission, na almost lahat tunay lang silang umatin, tunay lang silang magpuri sa Diyos sa buhay. Naroon po ang dami mong pinagagaling. Kaya pagkalabos sa kanila, Lord, ng kapangyarihan niya na lahat ng pumunta sa God Sealing Mission, gagaling ang kailang karamdaman taglay. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya ngayon pala, nagpapasalamat po kami na pinagkalabos na po sa amin ang kagalingan sa marami naming kapatiran. Katagumpayan, Lord, maraming salamat sa mga tumulong po sa amin, mga marshal, mga music ministry, mga asret, mga audio, ang mga staff po ng SOC. Lahat po, Panginoon, maraming salamat sa inyo. Nagkaisa-isa tayo para magtagumpay ang 26 years anniversary dito po sa Quirino Cranston. Salamat din sa mga dumalo kahit tayo naroon po ang katagumpayan. Sa inyo lahat, maraming salamat. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Okay, sa mga live stream. Okay, greeting for prayer. I miss Marietta, Rome, Evan Dison, Angel Dison, Eva Canlas, Casimiro Group, sa San Juan. Okay, binabati po namin kayo sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programa ito. Okay, lahat po ng mga kapatid namin dyan, mahal po kayo ng Diyos. Maniwala po kayo. Patuloy po kayo sumunod dyan. Magtayo po kayo ng gawain dyan. Sa bawat bansa, kayo nyo po may isang maliit na prayer meeting, lalaki po kayo. Maniwala kayo ang Diyos, ang sahod nyo, mas malaki dyan sa sahod nyo dyan. Ang ibibigay sa inyo, Lord, ang kayamanan sa kalusugan, extension of life, matataman nyo. Maligayang tahanan bibigay sa inyo Diyos sa buhay.
Yan po ang sahod sa mga taong patuloy na susunod sa Kanya. Sa inyo lahat po, tayo nyo po yung munti nating prayer meeting dyan. Bumuo kayo kahit 3, 4, 5. Makita niya bandang uli, aabuti na kayo 100. Hello. Oh, thank you and God bless you all. Tay, may bumabati po sa inyo. Okay, salamat po sa pagbati nyo. From Sister Bong, Lorna Cantero. Thank you, Lord. Thank you, Brother Ting. Belated happy birthday from Postal, Caloocan. Wish you more blessings, more success, and good health. May you Thank you. continue to be an inspiration to all of us. God bless po. Thank you. Thank you, Sister Lorna. Taga-postal po siya. God bless po. Okay. Thank you.